Welcome back to my YouTube channel. My name po is Sharon. Today po, meron ako nabasa sa comment section. Ang nakalagay doon, meron kasi akong topic. Kunyari, mabubuntis ba yung babae? Kunyari, kung isang putok lang or ganon. Yes, may chance talaga mabuntis. Kasi, diba, hindi lang naman yung pinaka-main na lunabasan sila is yun na. Meron pang time na in between sex, meron naglalabas na yung lalaki. So, pre-ejaculation. So, paunti-unti meron siyang nilalabas na sperm na. So, yung time na yun yung pwedeng makabuntis sa babae. Now, may nagtanong is, isa lang pala, kasi di ba bago mabuntis yung babae, may egg cell sa babae, sperm cell naman sa lalaki. Isang egg cell sa isang sperm cell lang ang kailangan para mabuo yung bata. So, sabi niya, isang sperm cell lang pala ang kailangan. Bakit may mga lalaki, tapos nilalabasan naman ng lalaki na sobrang milyon-milyon ng mga sperms kada isang labas. So, ba't ganon daw na isa lang kailangan pero hindi makabuntis ng babae? May sinasabi daw na low sperm count. So, ano daw yon? So, nag-research ako about that low sperm count. So, yung pala yung mga, kasi daw ang average, yung mga lalaki, nagpro-produce sila ng sperm. Kunyari sa isang labasan, so sa isang putukan, 15 million sperms hanggang 200 million sperm sa isang labas lang na ganyan. Ganyan karami silang maglabas. Ngayon, pag low count sperm yung lalaki, ang nilalabas niya lang is 15 million hanggang 39 million. Pag yun range na yun, considered na silang low sperm count. Konti lang ang nilalabas nila or pinuproduce nilang sperm. So, mahirap makabuntis yung mga ganong klaseng lalaki. So, yung amin naman, so before kami magka-baby noon, medyo mga ilang buwan pa. Pero nagpatingin na kami sa doktor. So, tinignan ako yung ovaries ko kung okay. Tapos, yung Mr. ko rin, pinatignan. Nagdaan din siya sa sperm count testing, something like that. And, yun daw. Tapos, binigyan kami ng gamot for a week, something like that, para ma-clear yung matres ko, something ganon, and siya rin, para dumami siguro yung sperm count niya. So, after noon, nag-try kami, after 5 months, nabuntis na ako noon. So, 5 months nga ba? Basta, after namin palang maggamot, mga isang buwan or 2 buwan, nabuntis na ako agad. Oo, tama. Ayun. So, yun yung kagandahan pag nagpatingin sa doktor kasi maalagaan ka, matitignan kung saan yung diferensya or what. Yes, isang sperm cell lang ang kailangan para mabuntis ang babae. Pero yung mga lalaki, yung sperm nila, tinitignan yan sa testing kung healthy ba yung sperm nila, mabagal bang gumalaw, konti lang ba sila. Meron nga akong research na pwedeng maglabas yung lalaki ng semen o yung lumalabas sa kanila na, alam mo na, yung semen, pero walang laman or walang sperm at all. Oo, so, meron palang ganun, no? So, hindi tayo doktor na para malaman yun. Pero, when you read something like that, magugulat ka na lang, talaga, bawat may labas pala, may mga lalaki na lumalabas, nilalabasan, pero walang halong sperm kasi hindi sila nagpo-produce noon. So, yun ay genetics na meron na silang, ibig sabihin nun, meron na talagang problema yung mga ganun lalaki. Pwedeng baog sila, or merong nangyari injury sa reproductive system nila or something like that. So, ibang story pa yon. So, yeah, it's very amazing talaga din, no? Mantakin mo ilang milyon, 200 million, up to 200 million sa isang putok lang. Yung, kung healthy siguro yung lalaki,
Gano'n. Siguro kung bata-bata pa 'no, kaya madaling mabuntis yung iba 'pag bata pa kasi isang gano'n lang, sobrang daming sperm and isang sperm lang ang almighty makakapunta sa egg ng babae. So, yun po yung question ninyo. So, bakit hindi nabubuntis yung babae? Dahil low count ang sperm niya. So, yun ang ma-advise ko naman, na magpatingin sila sa OB, hindi lang naman kasi sa babae yung OB, pwede silang magpa-consult din yung mga asawa or na gusto nyo talagang magpa-consult po kayo kasi matutulungan po talaga kayo. At meron po talaga silang gamot na binibigay para ma-improve yung malinis, yung matres nyo, or kaya yung partner nyo mabigyan ng gamot para magkaroon ng dumami yung sperm niya. So, yun lamang po. Thank you very much for watching. Sana may natutunan kayo kahit pa paano. Please don't forget to subscribe to my channel. Thank you. Bye. Hi mga mommies and sis! Meron po akong iaalok sa inyo, period tracker. This po ay nakakatulong if gusto niyo pong mabuntis or ayaw niyo pong mabuntis. Kung gusto niyo pong mabuntis, meron po dito mga instruction or guide paano po gamitin. Meron po dito malalaman niyo yung dates kung kailan pwede kayong mag-do para mag-conceive kayo. Alam nyo kung kailan kayo mag-ovulate. Doon naman sa mga sister or mommies or mga babae na ayaw munang mabuntis, it will help you to know kung kailan kayo safe makipag-do, para malaman nyo kung kailan kayo hindi pwede or pwedeng makipag-do para maiwasang mabuntis. So, meron po yan instruction sa loob. So, this is only for 18 pesos. So, very handy po siya. Pwede siya sa wallet or sa bulsa. So, 18 pesos po ito sa Shopee. I'm gonna put the link in the description below. Thank you lang po. Sana supportahan niyo po. Bye!